Sabi ko sa inyo, magtrabaho kayo at ako ang bahala sa inyo. No? Sabay ganon. Anyway, mga bossing, alisin natin yan. Pumunta ho tayo. Naku, si Senator Trillanes, dating Senador Trillanes, mga kababayan, may sinasabi dito, no? Ang sinasabi, diba? At atras ko lang, mga kababayan, mga bossing, Chipamo, sir, ano? Ano pong reaksyon nito sa sinabi ni VP Sara Duterte na patuloy daw siyang lalaban sa kasakiman? Sinabi ng Vice Presidente talaga yon? Totoo? Grabe naman ang Vice Presidente. Ang lupit naman ng mga binibitawang mga salita. Patuloy daw pong lalaban ang Vice Presidente sa kasakiman. Lalabanan yung self. Sabi ni Ma'am Aba, sabi ni PJ Tube, yes. Parang sila nga yun Biruin ho, ito mga bossing, simula pa lang po ng pagkaupo ni Pangulong Bongbong Marcos, kung ano-ano na po ang mga ginawa nilang issue at pagbibintang kay Pangulong Bongbong Marcos. Saan ka punta? To the moon. Shout out sa iyo. Tapos sasabihin nila, lalabanan ang kasakiman. Sila itong agaw ng posisyon. Mga bossing, sila itong mga kapit-tuko sa mga posisyon mga kababayan. Sila itong may mga issue ng mga sandamakmak na kaperahan mga bossing. Tapos lalabanan nila yung kasakiman. Parang parehas lang din pala ito noong sa sinasabi ng Vice Presidente na yung pera daw ng confidential funds ay ginamit daw niya para masugpo ang korupsyon sa Department of Education. Ibang klase talaga ang Vice Presidente natin, mga bossing. Ano po? Parang yung tatay. Sabi ni Trillanes, yung tatay, alam mo naman si Duterte, kung ano yung kanyang mga ginagawa, ibinibintang niya sa iba. Ibang klase. Yun na nga ang problema mismo ng pamilya nila, yung kasakiman Kaya nga tayo na-real talk ka ni Trillanes. Diba? Impeachment case, diba? At doon nakita natin, pag nailabas yun, bilyon po ang pera ng mga Duterte. Kung nailabas yun. Pero dinipensahan po ba nila? Hindi nila dinipensahan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung kung nasaan napunta yung mga pera ng confidential funds. Hindi wala silang naipaliwanag doon, mga bossing. No? Ang dinahilan po nila at naging way nila para hindi po matuloy yan, mga kababayan, ay yung pagdali sa technical na kesyo daw po hindi daw pwede yung multiple impeachment. No? Kaya ngayon, mga boss Chipamo, sir, ito darating na taon, Pebrero, panigurado ko mga bossing, meron na naman pong another na impeachment na isasampa po dahil tapos na yung 1-year ban At ako, naniniwala mga kababayan, mahihirapan na po itong lusutan. Kasi pupuliduhin na po talaga nila yan. Pupuliduhin na. Kung ako, mga bossing, ang lalagay sa sitwasyon ng Vice Presidente, tuloy natin yung impeachment. Para malaman ng mamamayang Pilipino na wala akong kasalanan. Pero hindi. Okay lang sa Vice Presidente na isipin ng mamamayang Pilipino na siya ay may ginawang kasalanan, basta ang importante, mapahinto yung impeachment, which is, ayan nga po, na i-archive yung impeachment to, mga bossing. Diba? Hindi ako papayag ng ganun. May 16 na abogado akong hinar, o kayong 16 na abogado kong hinar, linisin nyo ang pangalan ko. Para sa ganun, pagtakbo ko sa 2028, malinis ang aking pangalan. Rekta agad sa Malacanang. Si Sara Duterte. Pero hindi At yan po ang nakikita ko na magiging rason po kung bakit malabong manalo ang Vice Presidente sa 2028. Dahil nakatatak sa mamamayang Pilipino na etong tao na to, merong hindi sinasagot. Na issue laban sa kanya. Yun ay ang confidential funds, yun ay yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at ng pinsan ng Pangulo, at pati po bribery doon sa Department of Education. Di po ba? Remy Nopiel, shoutout po sa inyo, at Virgie Badiola. Kaya
Kaya nga nilang pinigilan ng husto itong impeachment, yung mga kasabwat nila sa Senado, pinigil-pigil nila. Kasi kung totoong maayos siya, naku, pagkakataon niya yun para pakita niya sa mga supporters niya na na malinis sila. Totoo. Di ba? Yung mga supporter ho, parang ang mga aanga-anga. Wala. Ang jayabang pa ng mga supporter. Bakit? Wala pala kayo. Hindi nyo pala ma-impeach si Sara Duterte. Pero ho, mga kababayan, ang pinagyayabang nila doon, yung naipa-archive yung impeachment ni Sara Duterte. Pero wala silang maipagyayabang. Tingnan nyo. Yung aming sinusuportahan na vice-presidente, napatunayan niya na hindi niya nilustay o ginastos yung pera ng bayan. Wala silang ganon na maipagyayabang po, mga bossing. Di ba? Pamilya, hindi po mabubudol sila. Sila yung nuk-nuk. Sabi ko, sandali. Champi Tuti, shoutout sa iyo. Mambubudol daw mga Duterte, mga kababayan. Sabi ni dating Senador Trillanes. Ng pagkakurap. Sa totoo lang, itong mga sindikatong nakikita natin ngayon sa gobyerno, sa kanila po nagsimula yan. Hanggang sa Davao. Pag nalaman lang, ano lang kasi, marami lang. Sindikato yung mga Duterte. 16 ang attorney ni Sayad, ba't hindi malinis ang pangalan niya? Sabi ni Ma'am Virgie Badiola, correct. Kung ako, hire na ako ng sandamakmak na abogado, sisiguraduhin ko, malinis na yung aking pangalan pagkatapos ng mga hearing na yan. 'Di ba? Kasi kung maipaliwanag nila yung impeachment na yan o maipaliwanag nila yung mga confidential funds na yan, panigurado ikapapanalo pa nila yan sa 2028 100%. Yan ang magiging dahilan para manalo, para iboto sila ng taong bayan. Pero kapag umabot ang 2028 at yan po ay nakabinbin at hindi pa din nila nasasagot, yan po ang dahilan kung bakit malaki ang chance na matalo ang vice-presidente. Kasing nabalot lang sa takot ang mga kababayan natin doon sa Davao City, kaya naniniwala na sila kung ano man yung ipinapain sa kanila. O ibig sabihin mga uto-uto yung mga taga roon? Hindi naman siguro lahat. Meron pa din pong natitira na may prinsipyo na hindi nagpapatakot sa kanila diyan sa Davao. Tuloy. Ano pong reaction nito sa sinabi ni doon sa Davao City, kaya naniniwala na sila kung ano man yung ipinapain sa kanila. Tapos na pala yun. Anyway, tapos na. Si Senator Trillanes, dating Senador Trillanes, Crisandro Sasot, shoutout sa iyo. Dahil tapos na po si Trillanes, mga boss chief mo, sir, ako'y tapos na din, mga kababayan. Suportahan niyo po yung Birahan PH, mga boss chief mo, sir. Araw-araw po mga naka-live dyan, si Takeru Miyamoto, si Banat Boy, si Mark Ramos, at iba pa ho mga boss chief mo, sir. Muli,